Sila ay isang mabait at masipag na mag-asawang Chinese. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap at pagtatrabaho, unti-unti silang umasenso mula sa wala hanggang sa maging matagumpay sa buhay at kalaunan ay nagmay-ari ng ilang ari-arian sa Houston area. Dahil dito, itinuring silang isa sa mga simbolo ng tinatawag na American Dream sa China. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang gabi ay nagbago ang lahat. Sa tunog ng 2 putok ng baril, tila naglaho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Natagpo ang wala ng buhay ang mag-asawa sa loob ng kanilang mansyon, ngunit 3 araw pa ang lumipas bago sila natuklasan. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at galit sa lokal na komunidad ng mga Chinese. Bukod sa pag-aalala para sa sarili nilang kaligtasan, marami rin ang nagtaka kung paano nagawang kumilos ng ganoon katapang at walang takot ang mga responsable sa krimen. Higit sa lahat, marami ang nagtanong kung bakit kinailangang maranasan ng 2 mababait at masisipag na tao ang ganitong trahedya. Balikan natin ang taong 2018 sa lungsod ng Houston na matatagpuan sa timog ng Texas malapit sa Gulf of Mexico. Ang Houston ang pinakamalaking lungsod sa Texas at ika-4 na pinakamalaking lungsod sa buong Estados Unidos. Bukod dito ay mayroon din itong ika-5 pinakamalaking metropolitan area sa bansa at populasyong mahigit 2.3 milyong katao. Kilala ang lungsod dahil sa malalakas nitong industriya sa enerhiya, aerospace at maritime sectors. Ang Port of Houston ay hindi lamang itinuturing na pinakaabalang daungan sa Estados Unidos, kundi pang-6 din sa buong mundo. Dahil dito ay naging sentro rin ito ng iba't ibang kultura at komunidad. Mayroon ding malaking populasyon ng mga American Africans sa Houston na bumubuo ng mahigit 22% ng kabuuang populasyon. Samantala, 6.88% naman ng mga residente ay may lahing Asyano. Kabilang sa kanila sina Mr. Bao at ang kanyang asawa na si Jenny Lam na isang matagumpay na mag-asawang Chinese na parehong nasa edad na 61 taong gulang. Bukod sa kanilang mansyon at iba pang mga ari-arian, nagmamay-ari rin sila ng 6 na Subway restaurant sa Houston. Maayos ang takbo ng kanilang negosyo at patuloy itong lumalago. Ang kanilang mga anak ay naging matagumpay rin sa kani-kanilang mga karera. Dahil sa maayos na pamilya, matagumpay na kabuhayan at sapat na yaman, namuhay sila ng komportable at naging kahanga-hanga sa paningin ng maraming tao. Subalit, hindi naging madali ang pag-abot ng ganitong antas ng tagumpay. Ipinanganak si Mr. Bao noong Mayo 1956 sa isang simpleng pamilya sa Vientiane, Laos. Dahil malaki ang kanilang pamilya ay hindi naging marangya ang kanyang kabataan at madalas silang magtipid upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Noong 1972 ay nagpasya ang kanilang pamilya na lumipat sa Estados Unidos upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Kasama ang kanyang pamilya, nanirahan siya sa California kung saan siya ay nag-aral at pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay naging electrician siya. Samantala, ang pagkakakilala niya sa magiging asawa ay may sariling kwento rin. Si Jenny Lam ay ipinanganak naman noong ika-6 ng Hulyo 1956 sa Taiwan. Nang bata pa siya, lumipat ang kanilang pamilya sa Laos. Dahil magkaedad sila Mr. Bao, nag-aral sila sa iisang paaralan at doon nagsimula ang kanilang pagkakakilala. Noong 1972, lumipat din si Jenny Lam kasama ang kanyang pamilya sa Estados Unidos. Nag-aral siya ng high school sa Atlanta, Georgia at kalaunan ay nagpatuloy sa Universidad sa Los Angeles, California. Habang pareho silang nag-aaral sa Universidad sa Los Angeles ay muli silang nagkita. Dahil pareho silang Chinese, matagal nang magkakilala at magkatulad ang kanilang mga karanasan bilang mga immigrant ay mabilis silang nagkasundo. Hindi nagtagal, nauwi ang kanilang pagkakaibigan sa pag-iibigan at kalaunan ay sa pag-aasawa. Pagkatapos nilang magpakasal, nagpasya silang lumipat sa Houston. Sa panahong iyon, nagtatrabaho si Mr. Bao sa Houston Power Company habang si Jenny Lam naman ay nagtatrabaho sa isang Chinese restaurant.
Pareho silang masipag at madalas pang magkaroon ng higit sa isang trabaho upang madagdagan ang kanilang kita. Malinaw ang kanilang mga plano para sa hinaharap at puno sila ng pag-asa. Ang una nilang hakbang ay mag-ipon ng pera at hindi nagtagal, nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki na pinangalanang Richard at isang babae na pinangalanang Michelle. Mas lalo nitong pinatatag ang kanilang determinasyon na magtagumpay sa Estados Unidos. Nais nilang mabigyan ang kanilang mga anak ng maayos na kapaligiran para sa edukasyon at magandang kinabukasan. Matapos ang maraming taon ng pagsusumikap at matipid na pamumuhay, nakapag-ipon sila ng malaking halaga ng pera. Noong 1984, nagpasya ang mag-asawa na sumugal sa negosyo. Ginamit nila ang bahagi ng kanilang ipon upang bumili ng franchise ng isang ice cream shop. Matagal na nilang pangarap na magkaroon ng sarili nilang negosyo at matiyaga silang nag-ipon para rito. Nang tuluyan na nilang mabili ang tindahan, mas lalo pa nilang pinagbutihan ang kanilang pagtatrabaho. Bagamat ito ang kanilang unang negosyo at may kaakibat na kaba at pangamba, napatunayang tama ang kanilang naging desisyon. Dahil sa kanilang dedikadong pamamahala ay mabilis na umunlad ang negosyo at patuloy na tumaas ang kanilang kita. Dahil sa unang tagumpay na iyon, nagsimula silang mag-isip ng pagpapalawak. Hindi na sapat sa kanila ang isang ice cream shop lamang kaya nagsimula silang maghanap ng iba pang oportunidad sa negosyo. May karanasan si Jenny Lam sa industriya ng pagkain dahil sa kanyang dating trabaho sa restaurant. Samantala, ang pagpapatakbo ng kanilang ice cream shop ay nagbigay rin sa kanila ng mas malalim na kaalaman tungkol sa negosyo ng pagkain. Dahil dito, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paglago sa parehong industriya. Matapos magsagawa ng pananaliksik, pinili nilang kumuha ng franchise ng Subway, isang American fast food chain na kilala sa kanilang mga sandwich. Sa panahong iyon ay mabilis ang paglago ng Subway at isa ito sa pinakamalalaking fast food brand sa buong mundo. Sa simula, isang Subway branch lamang ang kanilang pinatakbo, ngunit nang maging matatag ang operasyon nito, ipinagpatuloy nila ang pagpapalawak at unti-unti ay nadagdagan ang kanilang mga tindahan mula sa 1 hanggang 2 at kalaunan ay higit pa rito. Pagsapit ng 2018, mayroon na silang 6 na Subway stores at maituturing na napakatagumpay sa kanilang larangan. Habang lumalago ang kanilang negosyo, bumili si Mr. Bao ng isang mansyon sa North Forest Residential Area ng Harris County sa Houston. Isa itong eksklusibong gated community na may mataas na antas ng seguridad. Sa bahagi ng komunidad kung saan sila nakatira, 18 bahay lamang ang naroon. Bukod sa kanilang mansyon ay mayroon din silang isang kulay gray na Porsche para sa mga taong nakatingin mula sa labas. Maaaring isipin na ang pamilya Bao ay namumuhay ng labis na marangya dahil nakatira sila sa isang mansyon at nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Ngunit ayon sa mga nakakakilala sa kanila, malayo ito sa katotohanan. Nananatiling masipag at matipid sina Mr. Bao at Jenny Lam kahit na naging matagumpay na sila. Ayon sa kanilang manugang, hindi kailanman naging magarbo o maluho ang kanilang pamumuhay. Ang paborito nilang hapunan ay isang simpleng espesyal na pagkain na nagkakahalaga lamang ng $4.99. Sa kabila ng kanilang tagumpay at mataas na reputasyon sa lokal na komunidad ng mga Chinese, hindi sila kailanman nagpakita ng kayabangan at palagi nilang tinatrato ang lahat ng may kabaitan at sinseridad. Para sa kanilang mga empleyado, hindi sila kumikilos bilang mahigpit na mga amo, kundi bilang mga taong laging handang tumulong maging sa trabaho man o sa personal na buhay. Madalas sabihin ng mga empleyado sa kanilang mga restaurant na mas nararamdaman nilang pamilya sina Mr. Bao at Jenny Lam kaysa sa mga employer. Bukod dito, malaki rin ang inilaan nilang oras at pera sa mga gawaing pangkawang gawa. Aktibo silang sumuporta sa lokal na samahang Budista at tumulong din sa pagtatayo ng isang templo sa Houston. Kalaunan,
Naging mga veteranong voluntaryo rin sila sa iba't ibang gawaing pangkomunidad na isinagawa ng samahan. Sa kabila ng patuloy na paglaki ng kanilang negosyo at pagiging abala sa araw-araw, iba ang pananaw ni Mr. Bao pagdating sa pagpapalaki ng mga anak. Hindi tulad ng ibang matagumpay na magulang na mahigpit sa kanilang mga anak. Nais lamang niya na maging komportable at masaya ang mga ito at hindi mapagod ng labis sa trabaho. Nauunawaan naman ito ng kanilang mga anak at hindi sila umasa sa yaman ng kanilang mga magulang. Sa halip ay nagsikap silang bumuo ng sarili nilang mga karera. Ang kanilang anak na si Richard ay sumapi sa militar habang ang kanilang anak na si Michelle ay naging isang mahusay na dentista. Ngunit walang sino man ang nakahula na habang tinatamasa nila ang bunga ng kanilang tagumpay, mayroon ng mga taong may masasamang balak na nakatingin sa kanila. Noong 11 ng Enero 2018, nagsama-sama ang pamilya para sa isang masayang hapunan. Pagkatapos ng kanilang pagkain, umuwi sina Mr. Bao at Jenny Lam sakay ng kanilang sasakyan. Samantala, si Richard ay nagpunta sa isang maikling cruise trip at si Michelle naman ay bumalik sa sarili niyang tahanan. Pagkalipas ng 2 araw, noong gabi ng 13 ng Enero, nagsimulang makaramdam ng pag-aalala si Richard. 2 magkasunod na araw na niyang hindi makontak ang kanyang mga magulang. Bagamat alam niyang abala ang mga ito sa pamamahala ng kanilang 6 na restaurant, hindi kailanman nangyari noon na hindi sila sumagot sa tawag o magbalik ng mensahe. Dahil sa kanyang kutob, agad siyang nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang matapos bumaba mula sa barko. Nang walang sumagot sa pintuan at may napansin siyang magulong tanawin sa loob ng bahay mula sa bintana ay agad siyang tumawag sa pulisya. Bandang 9:00 ng gabi, dumating ang mga pulis sa lugar. Nang makita nila ang kaguluhan sa loob mula sa bintana, hindi na sila nag-aksaya ng oras at pumasok sa bahay. Sa loob, natagpuan nilang bukas ang mga drawer at cabinet habang nagkalat ang iba't ibang gamit sa sahig. Nawala ang lahat ng alahas, pitaka, relo, pera at iba pang mahalagang ari-arian. Para sa sinumang makakakita ng eksena, malinaw na isa itong kaso ng pagnanakaw at pagpasok sa bahay upang magnakaw. Gayunpaman, may ilang kakaibang detalye na nakatawag ng pansin sa mga investigador. Kahit ang mga ordinaryong bagay gaya ng mga tasa ng kape at mga coaster ay kinuha rin. Mas nakakagulat pa rito ang kanilang natuklasan sa loob ng bahay. Natagpuan ng mga pulis sina Mr. Bao at Jenny Lam na nakahandusay sa sahig at wala ng senyales ng buhay. At batay sa pagsusuri ng forensic team, tinatayang mahigit 3 araw na silang pumanaw bago matagpuan. Kinumpirma ng mga investigador na ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay mga tama ng bala sa kanilang ulo. Parehong nagtamo ng bala ng baril ang 2 biktima, isang detalye na nagpapakita ng matinding kalupitan ng mga responsable sa krimen. Bukod dito ay natuklasan din na nakagapos ang kanilang mga kamay at paa. Dahil dito, pinaniniwalaan ng mga pulis na maaaring pinahirapan muna sila bago sila tuluyang pinatay. Ang pangunahing teorya ng mga investigador ay ginapos sila ng mga salarin upang pilitin silang ibunyag kung saan nakatago ang kanilang mahalagang ari-arian at mga password ng kanilang mga bank account. Batay sa lahat ng ebidensyang nakalap sa lugar, inuri ng pulisya ang insidente bilang isang kaso ng home invasion, pagnanakaw at pagpatay. Ayon kay Richard, posible umanong ang tunay na target ng mga salarin ay ang perang iniuuwi ng kanyang mga magulang gabi-gabi. Matapos kolektahin ang kita mula sa kanilang 6 na restaurant, karaniwan nilang dinadala ito sa bahay bago ideposito sa bangko kinabukasan. May isa pang detalyeng lalong nagpatingkad sa hinalang ito. 1 linggo lamang bago ang insidente, isa sa kanilang mga restaurant ang pinasok at ninakawan ng mga armadong lalaki. Dahil dito, hindi isinantabi ng mga pulis ang posibilidad na iisang grupo lamang ang nasa likod ng 2 krimen. Nang mabunyag ang kaso sa publiko ay mabilis itong naging sentro ng usapan sa lokal na komunidad. Una,
Naganap ang krimen sa loob ng isang eksklusibong gated community na may sarili ng sistema ng seguridad at mayroon lamang 18 bahay. Para sa marami, tila imposibleng mangyari roon ang ganitong uri ng marahas na krimen. Ikalawa, kilala at lubos na iginagalang sina Mr. Bao at Jenny Lam sa kanilang lugar. Malaki ang kanilang naging ambag sa komunidad at maayos ang kanilang pakikitungo sa lahat ng tao. Maging ang kanilang mga kaibigan at kapitbahay ay puro magagandang salita lamang ang masasabi tungkol sa kanila. Dahil dito, maraming tao ang nagtatanong kung sino ang maaaring gumawa ng ganitong kalupit na krimen laban sa 2 taong kilala sa kanilang kabutihan. Sa isang press conference, nagpahayag ng matinding pagkabahala at galit si Police Chief Ed Gonzalez. Binalikan niya ang kwento ni na Mr. Bao at Jenny Lam mula sa pagiging mga immigrant na halos walang dala pagdating sa Estados Unidos hanggang sa pagiging matagumpay na negosyante. Ayon sa kanya, tunay na halimbawa ng American Dream ang mag-asawa. Sinabi rin niya na kailangang mapanagot ng mabigat ang mga responsable sa krimen. Ayon sa kanya, lubos nilang ikinalulungkot ang pagkawala ni na Mr. Bao at Jenny Lam at nakikiramay sila sa naiwang pamilya ng mag-asawa. Nagpasalamat din siya sa lahat ng patuloy na nagpapakita ng suporta sa komunidad sa gitna ng trahedya. Dagdag pa niya na nananatiling nakatuon ang mga otoridad sa pagtukoy, paghahanap at pagpaparusa sa mga responsable upang maibalik ang kapayapaan at seguridad sa kanilang komunidad. Pagkatapos ng press conference ay agad na nagsimula ang isang malawakang investigasyon. Bagamat walang nakasaksi sa mismong krimen, ay maswerte pa rin ang mga investigador dahil gumagana ng maayos ang security camera sa pangunahing gate ng komunidad. Nang suriin ng mga pulis ang kuha ng surveillance camera, nakita nila ang isang itim na Lincoln na sasakyan na dumating sa gate bandang 8:20 ng gabi noong 11 ng Enero. Matapos umikot ng isang beses sa lugar, huminto ito malapit sa gate at bumaba ang 2 lalaki. Ang isa ay nakasuot ng kulay gray na damit, 2 kulay na pantalon at sombrerong nakatakip hanggang sa kanyang mga mata. Napansin din ng mga investigador na kakaiba ang kanyang paglalakad at maaaring may pilay siya. Ang ikalawang lalaki naman ay nakasuot ng black na damit at walang anumang pagtatangkang itago ang kanyang mukha. Malinaw ding nakita sa video na ang lalaking nakasuot ng sombrero ay isang matangkad na black na lalaki. Makikita rin kung paano sila sumiksik sa ilalim ng bakal na gate upang makapasok sa komunidad bago dumiretso sa bahay ni na Mr. Bao at Jenny Lam. Para sa mga investigador, malinaw na hindi ito basta impulsibong krimen lamang. Lumilitaw na pinag-aralan na ng mga sospek ang lugar bago pa man isagawa ang kanilang plano. Makalipas ang ilang sandali, isang ikatlong lalaki ang nakita rin sa lugar, dahilan upang umabot sa 3 ang bilang ng mga sangkot sa krimen. Pagkaraan ng 20 minuto, matapos ang kanilang hapunan kasama ang pamilya ay dumating sina Mr. Bao at Jenny Lam sa kanilang tahanan. Isa lamang sana itong ordinaryong pag-uwi gaya ng maraming beses na nilang ginawa noon. Ngunit, hindi nila alam na may 3 lalaking armadong lalaki na naghihintay malapit sa kanilang garahe. Bagamat hindi na itala ng kamera ang mga sumunod na pangyayari, bumuo ng posibleng reconstruction ang mga pulis batay sa lahat ng ebidensyang kanilang nakalap. Pinaniniwalaan nilang agad na nilapitan at sinupil ng 3 lalaki sina Mr. Bao at Jenny Lam matapos silang bumaba ng kanilang sasakyan. Pagkatapos nito, sapilitan silang dinala sa loob ng bahay. Bagamat pera ang pangunahing pakay ng mga sospek, naniniwala ang mga investigador na wala silang intensyong hayaang makaligtas ang mag-asawa. Ginapos umano nila ang mga biktima at pinilit na ibunyag ang lokasyon ng kanilang mga mahalagang gamit at impormasyon sa kanilang mga bank account. Nang makuha nila ang impormasyong nais nila, pinili nilang gumamit ng nakakamatay na dahas. Matapos nito, hinalughog nila ang buong bahay at kinuha ang lahat ng bagay na may halaga at maging ang pilak na Porsche ng pamilya ay hindi rin nila pinalampas. Batay sa surveillance footage,
Umalis ang Porsche mula sa bahay bandang 2:30 ng madaling araw kinabukasan. Mas nakakagulat pa rito, sa loob ng sumunod na 2 araw, 6 na beses pang bumalik ang mga sospek sa bahay gamit ang ninakaw na sasakyan. Isa-isa nilang kinuha ang halos lahat ng maaaring nilang magamit hanggang sa halos wala nang maiwan sa loob ng bahay. Maging ang mga tasa ng kape at coaster ay isinama nila. Para sa mga investigador, ipinakita ng kanilang mga kilos ang lubos na kawalan ng takot na mahuli at ang tila ganap nilang pagwawalang bahala sa batas. Sa isang panayam, sinabi ni Richard na may mga lalaking pumasok sa bahay ng kanyang mga magulang at walang awa silang pinatay. Ayon sa kanya, hindi naman sa natatangging ibigay ni na Mr. Bao at Jenny Lam ang anumang hinihingi ng mga salarin kung iyon lamang ang kanilang pakay. Dagdag pa niya na lubos na nauunawaan ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng buhay at ang bawat sandaling kasama ang kanilang pamilya. Naniniwala rin siya na hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataong ibigay ang nais ng mga sospek bago naganap ang trahedya. Noong 14 ng Enero 2018, natagpuan ng mga pulis ang Porsche ni Mr. Bao sa isang liblib na paradahan. Maliwanag na iniwan na lamang ito roon ng mga responsable matapos nilang gamitin. Bagamat malaking tulong ang pagkakatagpo sa sasakyan at sa mismong pinangyarihan ng krimen dahil maaari itong suriin ng mabuti para sa mga posibleng ebidensya gaya ng fingerprint o hibla ng buhok, mabagal pa rin ang prosesong iyon. Kahit may makuhang ganitong mga bakas, kailangan pa rin itong dumaan sa DNA at fingerprint comparison bago magkaroon ng resulta. Sa panahong iyon, posible nang nakatakas o nakatago ang mga sospek. Kung ikukumpara sa sasakyan at bahay ng mga biktima, ang pinakamahalagang ebidensyang hawak ng pulisya ay ang surveillance video. Gayunpaman, may isang malaking problema. Malabo ang kuha ng video kaya hindi agad matukoy ang pagkakakilanlan ng mga taong nakita rito. Dahil nais nilang maresolba agad ang kaso, nagpasya ang mga pulis na ilabas sa publiko ang bahagi ng surveillance footage. Nag-alok din sila ng gantimpalang $5,000 para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon. Naging epektibo naman ang hakbang na ito. Isang manonood na nakakita sa inilabas na video ang agad na nakilala ang 3 lalaking nasa footage. Ayon sa kanya, sila ay sina Kari Kendrick, 33 taong gulang, ang kanyang half-brother na si Akil Kendrick, 21 taong gulang at si Eric Peralta, 20 taong gulang. Mabilis silang nakilala dahil kilalang-kilala si Kari sa kanilang lugar. Noong high school, isa siyang mahusay na basketball player at may taas na humigit kumulang 7 feet at 3 inches. Dahil dito, madali siyang napansin at makilala. Ang matangkad na lalaking nakita sa surveillance video ay malinaw na tumutugma sa kanyang itsura, ngunit hindi lamang ang kanyang taas ang dahilan kung bakit siya kilala. Mas naging tanyag siya dahil sa kanyang mahabang record ng krimen. Si Kari ay kilalang sangkot sa mga pagnanakaw at dati nang nahatulan ng 30 taong pagkakakulong dahil sa hindi bababa sa 20 kaso ng burglary o pagpasok sa mga bahay upang magnakaw. Gayunpaman, matapos lamang ang 3 taon sa kulungan ay nakalaya siya sa pamamagitan ng parole. Ang kanyang pagkapila ay nakapansin-pansin din sa surveillance video ay bunga umano ng isang insidenteng naganap habang siya ay nakakulong. Gayunpaman, 2 buwan lamang matapos siyang makalaya ay muli umano siyang nasangkot sa mga kriminal na gawain. Nang makumpirma ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga sospek, agad silang nagsimulang magplano ng pag-aresto habang patuloy na tumatanggap ng mga tip mula sa publiko. Isa sa mga impormasyong kanilang natanggap ay nagsasabing nakita ang mga sospek na gumagamit ng gray na Porsche ng mga biktima sa isang apartment complex sa 13035 Winfern Road. Nang beripikahin ito ng mga otoridad, natuklasan nilang ang isa sa mga apartment ay pag-aari ni Akil. Matapos makakuha ng search warrant, sinalakay nila ang unit at nakakita ng maraming mahalagang gamit.
Noong ika-17 ng Enero ay tuluyan ng naaresto ng mga otoridad ang 3 sospek. Nang arestuhin si Eric ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging mapanghamon. Nang tanungin siya ng mga mamamahayag ay maikli lamang ang kanyang isinagot. Sinabi nito na kung nandito sila para arestuhin siya ay gawin na iyon. Samantala, nang arestuhin si Carrie ay nakakita ang mga pulis ng maraming alahas sa loob ng kanyang sasakyan. Kalaunan, nakumpirmang ang mga ito ay ninakaw mula sa bahay ni na Mr. Bao at Jenny Lam. Nang harapin naman siya ng mga reporter, sinabi niya na lubos siyang nalulungkot sa nangyari. Para sa marami, tila isa itong hindi direktang pag-amin sa kanyang pagkakasangkot. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ng kanyang ina na si Marcia. Ayon sa kanya, matapos umanong masaktan si Carrie habang nasa kulungan ay hindi na normal ang paggana ng kanyang mga braso at binti. Dahil dito, naniniwala siyang hindi kayang planuhin ni Carrie ang ganoong uri ng krimen at lalo nang hindi niya kayang magpuputok ng baril. Iginiit din niya na ang kanyang bunsong anak na si Akil ay walang criminal record, may matatag na trabaho at may maayos na relasyon sa kanyang nobya. Sa kanyang pananaw ay hindi rin ito ang uri ng taong magsisimula ng ganoong krimen. Para kay Marcia, hindi ang kanyang mga anak ang tunay na utak sa likod ng nangyari, ngunit para sa mga investigador, isa lamang iyon sa maraming bersyon ng kwento. Hindi naging kumbinsido ang pulisya at isinampa nila laban sa 3 sospek ang 2 bilang ng first-degree murder, home invasion, robbery at iba pang kaugnay na kaso. Lahat ng akusado ay nagpahayag ng not guilty at itinangging may kinalaman sila sa krimen. Habang hinihintay ang paglilitis ay nanatili silang nakakulong. Itinakda naman ng korte ang piyansang $350,000 para sa bawat isa upang maiwasan ang posibilidad na sila ay tumakas. Nagulat ang publiko nang makalikom ng sapat na pera ang pamilya ni Eric upang mapiyansahan siya at dahil dito, pansamantala siyang makalaya mula sa kulungan. Nagdulot ito ng matinding reaksyon mula sa komunidad at maraming residente ang nabahala sa posibilidad na makabalik sa lipunan ang isang taong nahaharap sa ganoong mabibigat na kaso. Lantarang ding nagpahayag ng kanyang galit at pagkadismaya si Richard. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap na hayaang makabalik sa komunidad ang isang taong inakusahan sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagtutol ng publiko, hindi binago ng hukuman ang mga kondisyon ng piyansa. Ngunit hindi nagtagal, nasayang ni Eric ang pagkakataong iyon. Natuklasan ng mga otoridad na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa isang testigo at dahil dito, muli siyang inaresto at ibinalik sa kulungan. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya pinayagang makapagpiyansa. Noong ika-28 ng Enero 2018, isinagawa ang memorial service para kina Mr. Bao at Jenny Lam sa Houston Funeral Home. Dumalo sina Richard, Michelle, maraming kamag-anak, mga kaibigan at mga miyembro ng Chinese community upang magbigay ng huling pagpupugay sa mag-asawa. Dumalo rin ang abot ng Jade Buddha Temple sa Houston upang mamuno sa mga panalangin. Dahil sa napakaraming dumalo na umabot sa ilang daang katao, marami ang napilitang manatili sa pasilyo at panoorin na lamang ang seremonya sa pamamagitan ng video feed. Sa memorial service, ibinahagi ng pamilya at mga kaibigan ang mga alaala tungkol sa buhay ni na Mr. Bao at Jenny Lam. Binalikan nila ang kanilang mahabang paglalakbay mula sa simpleng pamumuhay hanggang sa pagtatayo ng matagumpay na negosyo. Marami rin silang ibinahaging masasayang alaala at mga karanasang nagpapakita ng kabutihan ng mag-asawa. Walang sino man sa mga naroon ang hindi naapektuhan ng kanilang sinapit at para sa marami, tunay na napakasakit at napakalungkot ng kanilang pagkawala. Samantala, paulit-ulit namang naantala ang paglilitis sa mga sospek. Hindi malinaw ang eksaktong dahilan ng mga pagkaantala, ngunit batay sa panahon kung kailan ito nangyari, posible umanong may kaugnayan ito sa pandemya ng COVID-19. Habang tumatagal ang paghihintay, gumawa ng mahalagang pag-amin si Carrie. Habang tumatagal ang kaso,
Inamin ni Carrie ang kanyang pagkakasangkot sa krimen at kinumpirma niyang sangkot din ang dalawa pa niyang kasamahan bagamat hindi niya isiniwalat ang lahat ng detalye. Natuklasan din ng mga investigador ang isa pang kaso ng pagnanakaw at kidnapping sa Tombol, humigit kumulang 10 milya mula sa bahay ni na Mr. Bao at Jenny Lam. Dahil naganap ito 2 araw bago ang pagpatay sa mag-asawa, pinaghinalaan ng mga otoridad na ang parehong 3 sospek din ang nasa likod nito. Noong Mayo taong 2022, 4 na taon matapos ang krimen, nagsimula ang paglilitis kay Carrie. Dahil sa dami ng ebidensya laban sa kanya at sa tindi ng kalupitang ipinakita sa mga biktima, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Nakatanggap din si Eric ng kaparehong sentensya matapos mapatunayang nagkasala sa kasong pagpatay. Samantala, nagsimula rin ang paglilitis kay Akil ngunit wala pang inilalabas na pinal na hatol sa kanyang kaso. Gayunpaman, batay sa mga ebidensyang nakalap, inaasahan ng marami na maaari siyang makatanggap ng habang buhay na pagkakakulong. Matapos ang mga hatol, ipinahayag ni Richard na nararapat lamang na manatili sa bilangguan ang mga responsable at hindi na makabalik pa sa lipunan. Ganito rin ang pananaw ng prosekusyon na nagbigay diin na sina Mr. Bao at Jenny Lam ay mga huwaran ng sipag at tiyaga at na ang habang buhay ng pagkakakulong ng walang parol ay makatarungang kaparusahan para sa ginawa ng mga salarin. Bagamat natapos na ang paglilitis ay nananatiling hindi isiniwalat ang detalye ng krimen kabilang ang kung sino ang nagplano, kung sino ang nagpaputok ng baril at kung paano napili ang mga biktima. Noong 16 ng Nobyembre 2021, sa ika-4 na anibersaryo ng kanilang pagkamatay, nagsagawa ng memorial service sa harap ng Houston City Hall kung saan dumalo ang abot ng Jade Buddha Temple Houston, mga debotong Budista at daan-daang tao na nagsindi ng kandila para kina Mr. Bao at Jenny Lam. Sa seremonya, nagbigay ng talumpati ang kanilang mga anak kung saan ipinahayag nila ang pasasalamat sa patuloy na suporta ng komunidad. Habang isang matalik na kaibigan ng mag-asawa ang naglarawan kay Mr. Bao bilang isang taong madaling makihalubilo at mabilis magipagkaibigan. Sa mga sumunod na taon, sinabi ng Houston Police na ang kaso ay nakaapekto ng malaki sa Chinese community sa Estados Unidos at posibleng naging target ang mag-asawa dahil sa kanilang lahi sa gitna ng mga ulat ng mas malawak na pattern ng mga krimen laban sa mga Asian communities sa iba't ibang lungsod sa US at Europa. Dahil dito, lumitaw ang mga panawagan para sa mas mahigpit na seguridad at proteksyon habang binigyang diin ng kaso ang mga isyong kaugnay ng seguridad ng komunidad at targeting ng mga biktima. May 2 mahalagang isyong binigyang diin ng kasong ito. Una ay ang nakaraan ni Carrie na nahatulan ng 30 taong pagkakakulong dahil sa humigit kumulang 20 kaso ng burglary, ngunit nakalaya matapos lamang ang 3 taon sa pamamagitan ng parol. Ayon sa parole board, ito ay dahil sa kanyang murang edad noon, unang pagkakakulong, mabuting asal sa loob ng pasilidad at pagkumpleto ng mga treatment program. Ngunit para sa kritiko kabilang ang isang abogadong si Andy, mahirap itong tanggapin at kwestiyon niya ang pagpapalayas sa kanya. Ang ikalawang issue ay ang seguridad ng residential community kung saan nakatira sina Mr. Bao at Jenny Lam. Bagamat ito ay isang eksklusibong lugar na may 18 bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Lumabas na ang gate nito ay hindi ganap na hadlang sa mga taong gustong pumasok. Ayon sa property manager na si Doug Shannon, ito ay idinisenyo lamang upang kontrolin ang mga sasakyan at hindi ang mga taong naglalakad. Dagdag pa rito, mayroon ng mga naunang insidente ng pagnanakaw sa lugar kaya pinuna ang kakulangan ng seguridad. Dahil dito, sinabi ng ilang pananaw na kung mas mahigpit ang security measures at kung hindi na paagang napalaya si Carrie, maaaring naiwasan ang trahedya. Kasunod ng insidente, naglabas ng mga paalala ang State Council Office ng China sa kanilang mga mamamayan sa ibang bansa na binibigyang diin ang pag-iingat at pag-iiwas sa labis na pagpapakita ng kayamanan. Samantala,
Naapektuhan din ang pamilya ng mga biktima lalo na si Richard na kailangang ibenta ang bahay ng kanyang mga magulang matapos bumaba ang halaga nito mula sa tinatayang $1 milyong hanggang humigit kumulang $500,000 dahil sa kaugnayan nito sa krimen. Kalaunan, nagretiro siya mula sa militar at pinangasiwaan ang naiwan nilang ari-arian. Ngunit nanatili ang matinding lungkot sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa pagninilay, sinabi niyang walang anumang material na yaman ang makakapantay sa presensya ng kanyang mga magulang. Sa huli, ang kaso ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng sipag, kabutihan at pagpapahalaga sa pamilya habang sila ay kasama pa. At dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito.